Okay, so explain ko sa inyo yung mechanics ng Nova Lucia. Is yung kumakalat na e-commerce. And kayo na bahala humusga kung legit ba or hindi. So meron silang office, meron silang physical office located sa Makati. Na-feature din sila ng When in Manila. Twice, not just once, no? Twice. In-endorse din ng, as far as I know, siya ang may-ari ng Mercato. So, in-endorse din niya yung Nova Lucia. Tapos, ang brand ambassador nila, si Rufa Gutierrez, no? Bigatin. Na-feature din siya ni Rated Corina. Ayan, si Corina Sanchez, yung YouTube channel niya. Ito, mas mabigat. Na-feature din siya ng PTV. It's a government-owned media. So, everything seems legit, no? Ang daming nag-feature sa kanya na bigatin. Now, let's proceed sa mechanics din. Kayo na bahala humusga, no? So, ito yung homepage ng Nova Lucia, yung app nila. Mapapansin mo, marami din silang partners, like mga vouchers. Grab, Burger King, KFC, Coffee Bean, Pick Up Coffee. Lahat yan, merong silang vouchers. And pwede ka makapag-redeem ng vouchers kung naka-earn ka ng enough points. At itong points mo, pwede mo siya i-convert into Philippine pesos at pwede mo siyang i-withdraw. So for example, meron kang 10 points o nakapag-earn ka ng 10 points, pwede mo i-convert yung 90% ng value ng points mo into pesos. So for 10 points, magkakaroon ka ng 9 pesos. Explain ko naman sa iyo paano ka maka-earn ng points dito. So, two ways. No? One way is through referral. So if nakapag-invite ka ng tao, may ma-earn ka ng points. Again, these points, pwede mo siya i-convert into pesos. So, meron kang incentive para mag-invite ng mga tao dito. Kasi, for every invite mo, meron kang pesos or meron kang pera. Ngayon, ang second way to earn points dito is through participating sa mga ganitong klaseng group buying. Kung saan, if nakahit ng certain participants, like for example, itong bag na to, pag nakahit ng 100 participants, currently 3, ang original price na 16,850 ay magkakaroon ng almost 40% discount. Magiging 1,000 na lang. And kung mapapansin mo, karamihan ng mga products dito, medyo fix yung value. 1,000, 500, 200, 1,2, 1,3, 1,000, puro 1,000. Ayan, may 1,2. Ayan, kayo na bahala humusga kung worth 1,2 ba tong mga products na to. Meron tayong 1,000, 200. So, balik ulit tayo sa points. So, if na-reach mo yung 100 participants, magkakaroon silang raffle. Yung isa sa 100 participants ay makakabili ng product na yon at a discounted price. But, if ikaw ang nanalo, meron kang option para hindi mo kunin yung product. Ibabalik lang sa yung pera. As you can see here, when you win the item, you can choose to resell on the platform. So, ngayon lang ako nakakita ng e-commerce na kung saan if nanalo ka ng raffle, may option kang diretso ibenta na. Magigets ko pa kung nakuha mo yung product then ibenta mo. Pero ngayon lang ako nakita ng isang platform na bibigyan yung option na ibenta. Now, explain ko naman sa iyo yung second way to earn points. So dito, para makapag-participate ka sa mga group buys, kunyari yung item niyo ay 1,000 pesos, kailangan mo muna maglapag ng 1,000 pesos muna din. So kailangan meron kang balancing 1,000 pesos para makasali ka sa mga ganitong klaseng group buys. Now, what if naman kung hindi ka nanalo? So, out of 100 participants, isa lang yung mananalo. 99, hindi mananalo. Ano mangyayari sa kanila? Mababalik yung pera nila. 100%, yung 100% ng pinasok nilang pera ay mababalik, which is 1,000 pesos. And makaka-receive ka ng 15 bonus points. So, lahat na nagpa-participate sa mga group buys, win-win sila doon. Wala silang talo. Kasi kung nanalo man sila sa raffle, pwede na lang i-resell. So, balik ulit pera nila. Kung hindi ka naman nanalo sa raffle, meron ka namang 15 bonus points na pwede mo siya i-convert into pesos. In short, nare-rewardan ka ng pera pa nagpa-participate ka sa mga ganitong group buys as long as meron kang balance sa wallet mo para makapag-participate sa mga ganitong klaseng group buys. So this means yung mga users dito pwede lang i-abuse, pwede lang i-spam, mag-participate lang sila, mag-participate sa mga ganitong klaseng group buys kasi
walang talo sa akin, no. Hindi naman mawawala yung capital ko. May extra points ako, pwede ko siyang convert into pesos. Kumikita ako pa nagpa-participate ako. Basically, yun na yun. So, anong ginawa nila? So, bibigyan ng limits, no? So, hindi ka basta-basta or meron kang limits lang para makapag-participate sa isang araw or sa isang week, you know? Meron silang limit, pero meron silang system para hindi siya ma-abuse. But, merong way para i-bypass tong abuse na to. Dito na pumapasok yung VIP membership nila. I'm not sure kung magkano to, but based sa isang video na napanood ko, I think it's worth 4,000 pesos. So, if naging VIP ka, which means magbabayad ka nga, makaka-receive ka ng enhanced points reward. Alam mo na yung mga benefits na makukuha mo sa VIP as long as magbabayad ka. Balik ulit tayo dito kasi iisipin mo paano kumikita itong kumpanya na to. So, syempre yung item, may cost yan, no? Binayaran ng kumpanya yan, naggumastos sila. Tapos, 15 bonus points ang ibibigay nila sa 99 participants. Para mas mabilis siyang i-calculate, sabihin natin 15 pesos para sa 100 participants. That's basically around 1,500 pesos. So, for every group buy, naglalabas sila lang, naglalabas sa estimate na sa 1,000 to 1,500 pesos. And sobrang daming nangyayaring group buys dito, no? So imagine mo magkano ang nilalabas nilang pera para ibigay itong mga points na to sa mga nag-participate. So unang yung tatanungin, paano nila isusustain yung points na binibigay nila sa mga users? Again, as a user, win-win ka dito kasi basta meron kang laman sa wallet mo, participate ka na ng participate dito, kahit hindi ka manalo, may points kang nakukuha, pwede mo siya gawin pesos. Okay, so dito na pumapasok yung kayo na bahala mag-isip, no? So as a user, ang pinaka-importante sa'yo is marami kang pera sa wallet mo. Kasi kung marami kang pera sa wallet mo, makakapag-participate ka sa mga sa mga group buys na yan. So, importante, meron kang malaking capital sa wallet mo. So, ang gagawin mo, sali ka lang ng sali, makuha mo lang yung 15 points kasi, again, mababalik naman sa yung capital, kumikita ka ng 15 points for every sali mo sa mga group buys. So, oras lang inaantay mo dito para kumita ka. I-remind ko lang sa inyo, pa nag-deposit ka ng pera dito, yung pera mo ay nasa kanila. Okay? Nasa kanila. And you're willing to risk that money sa wallet mo para mag-earn ka ng 15 pesos sa bawat sali mo. Now, kanina, medyo concerning yung sustainability na itong platform na to. Anong mangyayari kung hindi na nila masustain? Anong mangyayari dun sa kumpanya? So, anong mangyayari sa malaki mong capital sa wallet mo?